Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isang movie na pinamagatang Hansen and the Beast. Nagsimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Hansen at nakikipag-usap siya sa isang mayamang babae na naka-blind date niya. Nagplano sila ng isang contract marriage na kung saan ito ay babayaran ng babae kay Hansen. Ngunit isinumite ni Hansen ang isang kahilingan na hindi sila magkakaroon ng relasyong mag-asawa habang sila ay kasal. Dahil dito, nasaktan ang damdamin ng babae at ininsulto ang katayuang panlipunan ni Hansen. Bukod sa pagtatrabaho bilang tagalinis ng dumi ng elepante, nagtatrabaho rin siya bilang isang friend date para sa mga mayayamang babae na nangangailangan ng mga peking estado ng relasyon. Napilitan si Hansen na gawin ang maruming trabaho upang kumita ng maraming pera at upang mabayaran ang kanyang mga utang. Dahil siya ay laging hinahabol ng grupo ng mga debt collector, na malagi din si Hansen sa zoo upang magtago. Habang papunta sa zoo, sinusundan si Hansen ng isang misteryosong magandang babae. Ang sumusunod sa kanya ay si Bai na isang fox na nag-anyong isang magandang dalaga. Pagdating sa zoo, nagpalit si Hansen ng kanyang damit at nagpatuloy sa kanyang trabaho gaya ng dati. Ang paglilinis ng kulungan at pagpapakain sa mga hayop doon. Nakarinig si Hansen ng kakaibang tunog habang nililinis ang kulungan ng elepante. Pero nang suriin niya ay wala naman siyang nakitang kahina-hinala doon. Kinabukasan, muling naghahanda si Hansen para makipag-blind date. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng isang video call mula sa kanyang ama na ginagamot sa isang mental hospital kung saan ito ay nagsasabing ang kapalaran ng mundo ay nasa mga kamay ni Hansen. Ngunit hindi nagtagal ay naputol ang tawag ng ama dahil ito ay nakipag-away sa kapwa niya pasyente. Nang makita ito ay nakaramdam ng pag-aalala at pagkainis si Hansen dahil ang kanyang ama ay pinagmamalupitan sa mental hospital. Ang isang empleyado doon ay hayagang nagbanta na paaalisin ang kanyang ama sa mental hospital kung magpapatuloy ito sa panggugulo. Hindi nagtagal ay nakarating si Hansen sa isang coffee shop para sa kanyang blind date. Ilang sandali ay lumapit si Bai kay Hansen tapos ay umupo sa tapat niya at nagpakilala. Nagkataon na ang babaeng magiging kadate ni Hansen sa oras na ito ay tinatawag ding Bai kaya naisip ni Hansen na siya ang Bai na kadate niya. Kakaiba ang ugali na ipinakita ni Bai sa biglaang pag-inom ng tubig na nagmula sa aquarium na may kasamang isda at saka muling iniluwa. Pagkatapos nito ay sinabi niyang matagal na niyang hindi nakita si Hansen at hinahanap nito ang kanyang kinaroroonan hanggang sa tuluyang matagpuan niya dito. Pagkatapos ay isiniwalat ni Bai ang katotohanan na hindi talaga siya tao kundi isa siyang white fox. Ngunit tila hindi gaanong pinansin ni Hansen ang kanyang mga sinabi dahil sa mga sandaling ito ay pilit niyang tinatago ang kanyang mukha mula sa tatlong lalaki na kakapasok lang sa restaurant. Dahil masyadong maingay si Bai, napansin ng tatlong lalaki ang kinaroroonan ni Hansen at agad na lumapit sa kanya. Ang tatlong lalaki pala ay mga debt collector at hinahanap si Hansen dahil may utang ito sa kanilang boss. Sinubukan niyang makatakas habang nagtatago sa palikuran. Sa huli ay natagpuan din ito. Nang dinala si Hansen ng mga debt collector, nakatanggap si Bai ng balita mula sa kanyang kaibigan at nagbabala sa kanya na mag-ingat ito dahil ngayon ay binabantayan siya ng Bureau of Transfiguration. Ang kawani na nangangasiwa sa pagbabago ng mga demonyo na itinuturing na lumalabag sa mga patakaran ng Demon World. Si Hansen ay dinala sa harap ng kanilang boss na nagngangalang Guang Jia at sinabi niya na lagi na lang itong nagtatago sa halip na bayaran ang kanyang utang. Sa huli ay pinalaya din siya matapos ipakita ang posibleng mangyari sa kanya kapag hindi siya nakapagbayad. Sa gabing yun, nilapitan ni Bai si Hansen kung saan nagulat ito at ipinalagay niya na isa ito sa mga debt collector. Pero sinabi ni Bai na hindi siya isang debt collector. Muli niyang ipinaliwanag na isa talaga siyang fox at sinabi niya kay Hansen ang kanilang nakaraan. Noong bata pa si Hansen ay may nailigtas siyang maliit na white fox. Si Hansen ay nasugatan mula sa insidente at ang kanyang mga sugat ay nananatili hanggang ngayon. Tinanong ni Hansen kung paano nalaman ni Bai ang kwento. Sinabi ni Bai na siya ang maliit na white fox na iniligtas niya. Pagkatapos ay sinikap niyang baguhin ang kanyang anyo bilang isang white fox sa harap ni Hansen. Ngunit dahil hindi nagtagumpay ang kanyang mga pagsisikap,
Humiling si Bai kay Hansen ng alak at nilasing ang kanyang sarili upang mapadali ang kanyang pagbabago. Hindi nagtagal, siya ay naging isang dambuhalang White Fox na naging dahilan upang manginig si Hansen sa takot at sinikap na tumakas. Hinarangan ng White Fox si Hansen at pinunit ang kanyang damit dahil ito ay lasing. Sinubukan ng White Fox na habulin si Hansen habang tumatakbo. Samantala, sa ibang lugar, ang mga galaw ni Bai sa pagbabago ng kanyang anyo ay binabantayan ni Captain Fang. Siya ang pinuno ng Human World Branch ng Bureau of Transfiguration. Kasama ang kanyang mga subordinate, napagpasyahan nila na si Bai ay nagsagawa ng isang iligal na pagbabago na posibleng banta sa kaligtasan ng sangkatauhan. Agad na gumawa ng aksyon si Captain Fang para harapin ang mga problemang dulot ni Bai sa lugar. Iniligtas ni Captain Fang si Hansen na nahulog mula sa isang gusali habang iniiwasan si Bai. Pagkatapos nito, inutusan ni Captain Fang ang kanyang mga tauhan na magpakalat ng mga robot na insekto upang mabura ang mga alaala ng mga nakasaksi sa nakakatakot na anyo ni Bai bilang isang dambuhalang White Fox. Ngunit pagkatapos ay hinuli ni Bai na ngayon ay nasa anyong tao ang robot na insekto para hindi magalaw at maglaho ang alaala ni Hansen. Tapos ay sinabi kay Captain Fang na pakakasalan niya si Hansen. Nang marinig ito, binalaan ni Captain Fang si Bai na ang kasal sa pagitan ng isang demonyo at ng isang tao ay isang malubhang pagkakasala at magdadala lamang ng pagdurusa sa magkabilang panig. Gayunpaman, mukhang walang pakialam si Bai tungkol doon. Nang gamutin ng mga tauhan ni Captain Fang ang mga sugat ni Hansen, sinikap ni Captain Fang na tulungan si Bai na lasing pa sa pamamagitan ng pagdala sa kanya pauwi. Kinabukasan ay tuluyang nagising si Hansen na naiwang mag-isa na nakahandusay sa sahig. Nagulat siya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Agad na tumayo si Hansen at nagmamadaling umalis mula roon. Makalipas ang ilang oras, muli siyang binisita ni Guang Jie kasama ang kanyang mga tauhan ngunit inuulit lang niya ang kanyang mga nasabi kahapon dahil nabura ang kanilang mga alaala. Napansin ito ni Hansen at sinabing nasisiraan na yata siya ng ulo. Dumating doon si Bai at tinanong si Hansen kung naaalala pa rin siya nito dahil nag-aalala siya na baka nabura ni Captain Fang ang alaala ni Hansen. Ngunit sa kabila ng nangyari ay naalala pa rin ni Hansen si Bai na nagpahiwatig na hindi nabura ang kanyang alaala. Pagkatapos ay tinulungan ni Bai si Hansen na harapin si Guang Jie at ang kanyang mga tauhan sa pamamagitan ng pananakot sa kanila upang tumakas silang lahat kasama na si Hansen. Samantala, sa Bureau of Transfiguration, inutusan muli ni Captain Fang ang kanyang mga tauhan na burahin ang mga alaala ng mga nakakita sa pagbabago ni Bai. Nag-aalala rin siya sa paglabag na nagawa nito at sa kanyang plano na magpakasal sa isang tao na matuklasan ng kanyang superior na si Mr. Jin. Sa kabilang banda, muling inalis ni Bai ang robot na insekto na ipinadala ni Captain Fang para burahin ang alaala ni Hansen. Tapos ay ipinahayag ang kanyang pagnanais na pakasalan si Hansen at magkaroon ng mga anak mula sa kanya. Nagulat si Hansen nang marinig ang hiling ni Bai. Ipinaliwanag ni Hansen na noong panahong yun ay iniligtas niya si Bai dahil ang White Fox ay isang bihirang uri ng hayop na dapat protektahan. Ayaw ni Hansen na matanggal sa trabaho ang kanyang ama na noon ay nagtatrabaho bilang isang zookeeper. Kaya't napagpasyahan niyang iligtas ang maliit na White Fox kahit na siya ay masugatan. Ginawa ito ni Hansen ng walang kabuluhan at sinabi kay Bai na hindi niya kailangang ibalik ang pabor sa pamamagitan ng pagpapakasal sa kanya. Samantala, dumating si Mr. Jin sa Bureau of Transfiguration na mukhang galit nang malaman niyang may balak si Bai na pakasalan ang isang tao. Pagkatapos ay hiniling niya kay Kapitan Fang na arestuhin at usigin si Bai bago mapagtanto ng White Fox ang kanyang ninanais. Bukod dito, ayon kay Mr. Jin, si Bai ay isang bihira at napakahalagang White Fox. Isang gabi, nahuli ni Bai si Hansen na muling nakipag-date sa dalawang babae na magkasabay. Mukhang galit si Bai at naiiyak sa kabiguan dahil laging nakikipag-date si Hansen sa ibang babae, kahit na handa siyang pakasalan ito. Gayunpaman, sa halip ay pinagalitan ni Hansen si Bai. Ayon sa kanya ay pinipilit lamang ang kanyang kalooban at hindi iniisip ang kanyang sitwasyon. Ipinaliwanag ni Hansen kung paano niya lubos na kailangan ng pera dahil baon siya sa utang, at kailangan niyang magbayad para sa pagpapagamot ng kanyang ama sa isang mental hospital. Galit na sinabi ni Hansen na magpapakasal siya at magkakaanak sa isang babae na makapagbibigay sa kanya ng maraming pera.
Sa kanyang pag-uwi, binisita siya ni Mr. Jean na nagpakilala na siya ay isang siyentipiko. Hiniling niya kay Hansen na mag-inject ng serum sa katawan ni Bai at inalok din siya ng pera. Pagkatapos ay pumunta si Hansen sa isang amusement park kung saan nadatnan niya si Bai na namumulot ng basura para lang makakuha ng pera na ibibigay kay Hansen. Habang nakikipagtalo kay Bai, nakatanggap si Hansen ng notification sa kanyang cellphone na nagsasabi na 20,000 yuan ang nailipat sa kanyang account. Si Hansen ay makakakuha pa ng karagdagang 80,000 yuan kapag nagawa niyang iturok ang serum sa katawan ni Bai. Nang magkaroon siya ng pagkakataong mag-inject ng serum, nakaramdam si Hansen ng pag-aalinlangan at isinantabi ang kanyang intensyon. Pagkatapos ay kinuwento niya kay Bai ang kanyang nakaraan. Isang bigong film producer na nangarap na maging isang aktor at magkaroon ng maraming tagahanga. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng isang tagahanga na isang white fox. Nang madala si Hansen sa panunood ng fireworks festival, biglang nawala si Bai sa kanyang tabi. Nagpunta si Bai sa isang nightclub kung saan sinisikap niyang magtrabaho bilang isang song guide. Nauna nang sinabi ni Hansen sa kanya na maaari siyang kumita ng malaki gamit ang kanyang kagandahan. Hindi nagtagal ay inalok si Bai ng pera ng isang lalaki na humiling sa kanya na magtanghal ng isang kanta. Sa kabilang banda, sinisikap ni Hansen na hanapin ang kinaroroonan ni Bai hanggang sa natagpuan niya si Bai na inaakit ng isang lalaki kaya't pinwersa itong ilabas mula sa nightclub. Samantala, dumating sa nightclub si Mr. Jean at hinahanap ang kinaroroonan ni Bai pagkaalis lang ni Hansen at Bai. Habang pauwi, pinagalitan ni Hansen si Bai sa pagpunta sa nightclub at pagiging song guide para kumita ng pera. Gayunpaman, nanindigan si Bai na magsisikap siya para kumita ng malaki kahit na kailangan niyang magtrabaho sa isang nightclub. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Hansen ang serum na ibinigay sa kanya ni Mr. Jean at nagbanta na iturok ito sa kanya kung magpapatuloy siya sa pagtatrabaho sa nightclub. Tapos ay ipinaliwanag ni Bai kay Hansen kung sino si Mr. Jean at walang iba kundi isang demonyo. Tapos ay tinanong kung bakit hindi nito tinurok ang serum sa kanya nang natanggap niya ang pera mula kay Mr. Jean. Pagkatapos ay niyakap ni Bai si Hansen at inalok ang kanyang leeg para iturok ang serum sa kanya. Gayunpaman, sa halip na iturok ang serum, hinalikan ni Hansen si Bai at nauwi sa pagsasama ng dalawa. Pagdating nila sa tirahan ni Hansen, nilaslas ni Bai ang kanyang palad hanggang sa dumugo ito at ganoon din ang ginawa kay Hansen tapos ay pinagdikit ang kanilang mga palad habang binibigkas ang isang orasyon. Ito pala ay isang lihim na ritual sa pagpapakasal ayon sa mga batas na nalalapat sa Demon World. Kaya ngayon ay naging legal na ang kasal ni Hansen at Bai. Pagkatapos mag-usap bilang mag-asawa ay bigla silang binisita ng grupo ng Bureau of Transfiguration sa pangunguna ni Mr. Jean. Hiniling niya kay Bai na isuko ang kanyang sarili. Pagkatapos ay nakiusap si Captain Fang kay Mr. Jean na arestuhin at litisin si Bai gamit ang sariling mga kamay. Binabalak pala ni Captain Fang na tulungan si Bai para makatakas. Gayunpaman, nabigo ang pagtatangka pagkatapos na bihagi ni Mr. Jean si Hansen. Hindi nagtagal, dumating doon ang grupo ni Guang Jie kasama siya at naisip nila na nagsushooting ng pelikula si Hansen. Naagaw ang atensyon ni na Mr. Jean sa pagdating ng grupo. Nagkaroon ng pagkakataon si Bai na baguhin ang kanyang anyo at itinakas si Hansen mula doon. Hindi lang basta hinayaan sila ni Mr. Jean na makatakas. Gumamit siya ng palaso na may laman na serum at tumama ito kay Bai habang sinisikap na tumakas. Sa gitna ng kagubatan, nanghihina si Bai dahil sa kanyang natamong sugat dulot ng serum. Hiniling niya kay Hansen na kontakin ang kanyang kaibigan na nagngangalang Quasi. Pagkatapos ay binuhat ni Hansen ang kanyang asawa upang humingi ng tulong. Hindi nagtagal, isang babae na walang iba kundi si Quasi ang lumapit kay Hansen at nag-alok ng tulong. Matapos gamutin ni Quasi ang sugat ni Bai, hiniling sa kanya na tulungan siyang harapin si Mr. Jean. Gayunpaman, tumanggi si Quasi dahil ito ay masyadong mapanganib. Ang kaibigan ni Bai ay isang actress. Dinala sila sa isang set ng napakalaking pelikula kung saan ibinigay niya ang dalawang uri ng kasuotan para linlangin si Mr. Jean na kasalukuyang humahabol sa kanila. Pero nalaman na pala ni Mr. Jean kung nasaan sila kaya't nakapaghanda na rin ito ng kanyang costume. At muling sumiklab ang kaguluhan sa lugar.
Hindi man lang nagdalawang isip si Mr. Jean na kidnapin ang ama ni Hansen at gamitin bilang isang hostage para sumuko si Bai. Nang makitang walang magawa ang kanyang asawa dahil na-hostage ang kanyang ama at pinahirapan ni Mr. Jean, itinuro ni Bai ang kamay ni Hansen para iturok ang serum sa kanyang leeg. Pagpasok ng serum sa kanyang katawan ay biglang napadaing si Bai sa sakit at tuluyang nawala ng malay. 3 buwan pagkatapos ng insidente, hindi na nararanasan ni Hansen ang mga problema sa pananalapi at namumuhay na siya bilang isang mayamang tao. Habang binibisita ang kanyang ama sa isang mental hospital, hiniling sa kanya na alamin kung nasaan si Bai at iuwi ito. Pagkatapos nito ay bumalik si Hansen sa kanyang tirahan sa zoo kung saan nakita niya si Captain Fang na galit sa kanya dahil sa pag-inject ng serum kay Bai. Sinabi ni Captain Fang na si Bai ay kasalukuyang nasa isang espesyal na mental disorder rehabilitation center dahil nawala ito sa kanyang katinuan at hindi na kinikilala ang kanyang sarili. Pagkatapos ay humingi ng tulong si Hansen kay Captain Fang upang makapasok sa rehabilitation center para mailigtas ang kanyang asawa. Pagkatapos ay dinala si Hansen sa isang lugar kung saan nito makukuha ang kanyang pagbabalat kayo sa anyo ni Mr. Jean. Tapos ay pumasok silang dalawa sa rehabilitation center nang walang kahit kaunting hadlang dahil inakala nila na si Hansen ay si Mr. Jean. Sa wakas ay natagpuan ni Hansen si Bai na may malaki at matibay na kadena sa isang selda. Nagbago din ang itsura ni Bai at nagmumukhang halimaw. Sinubukan ni Hansen na kumbinsihin si Bai na asawa niya ito ngunit tila wala na itong kinikilalang tao at pilit itong inaatake. Si Hansen ay nakonsensya nang makita ang kalagayan ng kanyang asawa matapos iturok ang serum. Nang ipakita ni Hansen ang palatandaan ng kanilang kasal sa kanyang palad, at matapos na halikan siya, sa wakas ay nagsimulang maalala ni Bai ang kanyang tunay na pagkatao at ang kanyang mga alaala kasama si Hansen. Kinuha ni Hansen si Bai sa tulong ni Captain Fang. Ngunit dumating si Mr. Jean at hinarangan sila. Inakusahan ni Hansen ang tunay na Mr. Jean bilang isang taong nagpapanggap. Gayunpaman, pinatunayan ni Mr. Jean na siya ang tunay na Mr. Jean sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang mga pakpak. Sa kabila nito ay nagpatuloy pa rin si Hansen sa kanyang pag-arte. Ngunit inatake siya ni Bai sa mukha at natanggal ang kanyang maskara. Kinuha ni Mr. Jean ang pagkakataong ito para ibalita ang inakalang pagmamaltrato ni Hansen kay Bai sa harap ng kamera. Nang napagpasyahan ni Mr. Jean na patayin si Hansen, pumasok sa eksena ang grupo ng debt collector kasama ang kanilang boss na nakasuot ng damit ng bilanggo. Habang sinisikap ni Mr. Jean na ipaliwanag ang sitwasyon sa harap ng kamera, isa sa mga debt collector ang humila sa isang master lever na nagpalaya sa lahat ng mga bilanggo. Sa gitna ng kaguluhan, dinala ni Hansen si Bai sa isang ligtas na lugar. Samantala, si Mr. Jean ay galit na galit at pinagpapatay ang mga bilanggo habang naka-live na ibinabalita ng isang mamamahayag. Pinunteriya nito si Hansen at Bai habang tumatakas mula sa kaguluhan. Sinikap ni Kapitan Fang na tulungan si Hansen sa pamamagitan ng paghila kay Mr. Jean pabagsak para salakayin ito ng mga bilanggo na binihag niya. Gayunpaman, nagawa ni Mr. Jean na makaligtas mula sa mga pag-atake. Nang papatayin na sana ni Mr. Jean si Bai, biglang dumating si Hansen at pumagitna ito kaya't siya ang nasugatan ng punyal ni Mr. Jean. Nang makita ni Bai na nasugatan ang kanyang asawa, bumalik ang kanyang mga alaala at ang kanyang hitsura sa normal. Nagalit ito at itinapon si Mr. Jean palabas ng gusali. Umiiyak si Bai dahil akala niya ay mamamatay na si Hansen. Ngunit sinabihan ng binata na tumawag ito ng ambulansya. Sa sumunod na eksena, ibinalita sa telebisyon na si Mr. Jean ay inaresto at ipinadala sa isang rehabilitation center ng mental disorder. Samantala, si Captain Fang ay itinalaga bilang bagong pinuno ng Bureau of Transfiguration kung saan inanunsyo niya na ang mga tao at ang mga demonyo ay maaaring maging magkaibigan at magkaroon ng relasyon bilang mag-asawa tulad ni Bai at Hansen. Nagtatapos ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita kay Bai at Hansen na naghihintay sa pagsilang ng kanilang sanggol at pinaplano na papangalanan nilang Destiny. Ipinapahiwatig ng pelikulang ito na walang makakatakas sa tadhana.